Hey guys! Happy New Year! It's 2025 and apologies na hindi tayo masyado nakapag-upload ng mga videos natin. Pero today, I am going to do a reaction. So instead of doing a voiceover doon sa video ko, I am just going to do a live reaction dito sa video na kinuhanan natin sa Eldon Resort, na kung saan tayo ay naka-experience na maglakad sa isang mangrove sa resort na to na nasa GovGen. So you can also check their Facebook account. It's Eldon Resort and Governor Generoso in Mati, Davao Oriental. And nag-try tayo maglakad early morning doon sa kanilang mangrove. Isa sa mga amenities or isa sa mga pwede mong ma-experience when you visit Eldon Resort. So yung resort nila napakaganda, malaki, malawak, maraming magandang tanawin, and one of the things na pwede mo ma-experience dito is yung maglakad doon nga sa mangrove resort nila, sa mangrove pathway. So pagdating mo doon, meron ka makikitang white na bridge na mahaba. So itong nilalakaran natin ngayon, ito na yung simula noong mangrove kung saan ikaw ay maglakad, and sa nakikita nyo ngayon, meron siyang dalawang way, yung left side and right side, or yung left path and right path. So yung left path, yung right daanan na yan yung kung saan ka mag-uumpisa. So regardless kung saan mo gusto, pero kapag ikutin mo yung buong mangrove, yung ending mo is yung nasa right side. So ipaikot lang yan siya. Mahaba yung mangrove nila, and it's a great experience for me kasi first time ko itong gawin in an early morning. Walang tao, ako lang mag-isang gagawa. Walang ibang kasama na maglakad sa mangrove kundi ako lang. So medyo nakakatakot kasi nga hindi natin alam anong meron sa loob ng mangrove kasi nga syempre first time natin. And of course, ayan, nagtitingin-tingin ako sa paligid ko kung anong meron kasi mga puno. Kasi fun fact guys about me, medyo matatakotin ako sa mga anything creepy, crawlers. Anything that's creepy for me, yung mga maliliit na mga insekto, especially mga gagamba, alupihan, anything na gumagapang, aside sa langgam, anything na gumagapang na medyo nakakatakot, medyo may phobia tayo sa ganyan. So kaya medyo ayoko yung mga may mararamdaman akong gumagapang sa mga paa ko kasi natatakot na ako. So kung nakikita nyo yung lugar, medyo tahimik siya. Maririnig mo yung mga huni ng ibon, mga ewan ko kung anong mayroong maririnig dyan. Pero dahil sa secluded yung area at saka preserve talaga ng resort, so maririnig mo yung mga huni ng ibon, kung ano pa yung mga klaseng tumutunog dyan, maririnig mo. And maraming mga portion dyan na pwede ka umupo, pwede ka mag-take ng picture, and I think this is the first na scenario or lugar na kung saan ka pwede mag-stop. You can appreciate the beauty of the surroundings, wow, English, at saka yung sunrise kasi maumagang-umaga to. And ayan, so naglalakad lang tayo and ino-observe natin kung anong meron. Though dahil sa yung time na to, medyo ano siya, anong tawag dyan, yung mababaw lang yung tubig. So hindi masyadong mataas yung tubig sa part na yan, kaya medyo nakakatakot din. So imagine mo kung mahilig ka sa mga thriller na mga movies like Anaconda or zombie or mga Encanto. So you can imagine na gaano kakaba dito kasi like itong lugar na to, literally ito yung mga makikita mo sa mga movies na may biglang lumabas na kung ano-ano man, alien or something. Pero yung pinakakaba ko talaga ito is baka may ahas kasi nga ayan, hindi siya, walang tao, di ba? So ayan, tingnan mo naman, may tubig dyan, so baka may ahas talaga. Yan si Anaconda, baka dyan si Zuma or si Valentina. So hindi natin alam. Yung video, iniikot ko siya, tinitingnan ko yung likod ko kung mayroon bang sumusunod sa akin. And itong part na to, yung sa isang area na yan, mayroong inaayos pa na bridge kasi sira siya, kaya no entry yan. Kaya during this time, hindi tayo nakapasok dyan. Pero I think mas malawak pa yung mangrove area nila, or mas malayo pa yung pwede mong lakarin. But this time, sinarado siya siguro dahil sa sira yung bridge, and for the safety sa mga pumupunta dyan, so no entry muna. So itong part na to, I think this is the nakalagitnaang part na to, or hindi pa kasi it took me around like 10-15 minutes. O yan, naririnig ko, kumakanta na ako kasi medyo kinakabahan ako. Nasa kalagitnaan na kasi ito ng mangrove na baka itong part na to baka kasi may lumabas na anaconda bigla or kainin ako kasi gutom siya kasi umaga mag-breakfast. Gawin pa akong breakfast, diba? The early anaconda catches the tanga.
vlogger na naglalakad sa mangrove mag-isa. So ayan, and yan, medyo paliblib na tong lugar na to, kaya medyo tumataas yung kaba ng dibdib natin. Pero yan, kumakanta tayo. Sa totoo lang, kumakanta na ako ng ano dyan, Alive, Alive, Alive. Jesus is alive forevermore. Kasi nga, sobrang kinakabahan na ako. May konting dasal na yung lakad ko dyan, at saka yung paglalakad ko dyan, may konting takbo na rin kasi kabado. So ayan, di ko na nga, wala na akong pakialam na natatamaan na pala yung camera natin sa mga dahon, sa mga sanga. Kasi nga, wala akong pakialam kasi nagmamasid. Parang matanglawin pa. Ayan. And then, ayan. So, paloob pa yan siya. And actually, it's a really good experience for me. Kasi nga, first time ko to. And kung mahilig kayo sa nature, ito talaga yung one of the things na nagustuhan ko dito. Kasi nga, tahimik yung lugar. Kung gusto nyo magmuni-muni at saka hindi naman kayo masyadong matakotin, then you can do this. Actually, hindi naman nakakatakot talaga. Safe naman yung lugar. It's just me. It's not you. It's me. Wow. So ito yung pangatlong part na kung saan ka pwede mag-picture, mag-stay, mag-upo. I don't know anong tawag dyan. Pero yan, pwede ka mag-picture-picture dyan o mag-umupo. Tumambay muna sa gilid. So tambayan. So mahaba tong bridge na to. Pero I think this is almost we're 10 minutes walking na. Pero malapit na, I think yung dulo nito or yung part ng harap ng dagat. Kasi ito paloob sa buong resort nila. Sobrang laki at lawak ng resort nila. Kaya ma-enjoy mo talaga. I think there are other amenities aside sa pool na nakita nyo kanina. Meron pa silang mga sports activities. Kaya lang hindi natin inabil yun. Ito lang talaga yung gusto natin na-experience. So, ayan. Tatamaan na naman. So, sobrang dire-diretso na ako dyan. Wala na akong pakialam. Kawawa na yung camera ko. So, sorry camera. Ayan. So, itong part na to medyo maliwanag na kasi pa-end na to na part, doon na to papunta sa, remember sa umpisa kanina sa right side, so doon na tayo papunta sa part na yon kasi ito na yung huling part na kung saan makakarating na tayo dun sa final destination. And ayan, ito yung part na huling part na to na pwede kang umupo from the mangrove area kasi meron pa mga upuan sa dulo nito. Ayan, so this is our final destination. So ito na yung final na lalakaran natin. Ang pinakadulo nito, if you can see may mga gold na puno dun sa unahan, yan na yung kung saan tayo nagsimula. May naririnig kayo motor kasi tabing kalsada na yan. So sa part na yan may kalsada na daanan, highway ata or something. So ayan, so sobrang ganda ng lugar. Kumakanta kasi nga, natuwa kasi nasa end part na. Ayan, sobrang ganda dito, sobrang tahimik. Pero syempre nakakatakot pa rin kasi diba, baka may biglang lumabas dyan. Gawin akong almusal. Pero ayan, sobrang na-appreciate ko tong lugar na to talaga. Pero siguro mas maganda kapag may kasama ka kapag naglalakad ka dito. Kasi nga, of course, may enjoy nyo pareho yung lugar. So ayan, ma-enjoy nyo yung sunrise or siguro yung sunrise usually dito na part. I don't know lang kung sa gabi inaalaw siya, pero I don't think na inaalaw nila. May oras lang to, sa pagkakaalam ko, nakalimutan ko, pero may oras lang to na pwede kang maglakad sa buong mangrove nila. So it's really a good experience. So ayan, tambay muna tayo saglit, enjoy muna natin yung nature, yung hangin, masarap yung hangin dyan, sariwa, and of course, yung beauty ng lugar talaga. Tsaka yung nakakatanggal siya ng stress dahil sa sobrang tahimik ng lugar talaga. So kung naghahanap ka ng lugar na sobrang tahimik, then you can try and visit this place. So Eldon Resort sa GovGen, Governor Generoso, dito lang sa Davao Oriental. And sa dulong-dulo nito, yun na yung pinaka-end part nito. So, ayan. May mga part lang dito na ini-speed natin yung video kasi sobrang sobrang haba nitong video na to. So it's like a 10-15 minute walk, depende sa'yo. Ako kasi may kasamang takbo na yung takad ko kasi mag-isa lang ako. Pero umagang-umaga to, safe yung lugar, hindi nakakatakot. Ako lang talaga yung matakotin. At saka kung ano-ano mga iniisip. Pero tingnan nyo naman, sobrang ganda ng lugar. Sobrang ma-appreciate mo yung area na to talaga. So kung mahilig ka sa nature, beachfront, sunrise, anything na maraming kahoy at puno, tsaka may tubig din. Yeah. You can check and visit this place. Ito yung isa sa mga pinakamagandang part ng mangrove. Ewan ko kung bakit, pero
parang iba lang yung feeling, yung vibe ng area na to, na para ako nasa ibang bansa. Wow, ibang bansa. Ayan, so, ayan, may lake, parang lake siya, tapos may mga, yung sa movie na naman. Mahilig tayo sa movie, so, nare-relate natin sa movie tong area na to. Pero, ayan, sobrang ganda ng part na to, especially sa umaga, kasi tingnan nyo naman, yung tubig, ang tahimik, yung puno, walang hangin, tahimik, maganda yung araw, diba? So, ayan. So, yan na yung end part. Sa dulong-dulo nito, yun na yung final destination mo. Babalik tayo dun sa kung saan tayo nagsimula na part. So, yung pinaka-dulo na yan, yan na yung pinaka-mangrove niya talaga. Pinaka-mangrove, so, yung sa dulo na part na yan, yan yung kanang end point nung pathway ng mangrove. So, ayan guys, thank you so much for joining me sa pag-virtual walk dito sa mangrove sa Eldon Resort sa Gobyerno Generoso. I will put down their link sa Facebook account nila para you can check and visit. So, sa mga taga Davao dyan or anyone who wants to visit and experience this one, just go ahead and check their Facebook account. And thank you so much again guys, and have a wonderful 2025, and thank you so much for subscribing and for visiting this YouTube channel, and God bless you all, and sa ulitin. Bye bye!